Mabait ang nanay at ang tatay ng boyfriend ko, kaya lang, sa tuwing pumupunta ako sa kanila, pakiramdam ko ang baba ng tingin nila sa akin. I'm 21 at isa akong third year eduk student. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko ay matalino naman ako at madiskarte. Ang mga gusto ko ay nabibili ko nang dahil sa mga sideline. May itsura at ang sabi nga nila ay masaya naman daw akong kasama. And I have a boyfriend na 5 years na kami. Our relationships has been really smooth, although may mga little challenges na nalalampasan din naman namin agad. My boyfriend is literally walking green flag. Ika nga ng mga kaibigan ko, he have all the love language. 5 years na kami pero consistent pa rin siya. Kapag kailangan ko ng sasakyan, pag may pupuntahan ako or uuwi, kahit may pasok siya, ay hatid sundo niya rin ako. Mahilig din siyang magbigay ng mga gifts, pinagluluto at dinadalhan ng mga cravings na pagkain ko. Talagang sa kanya ko nakita ang definition ng gentleman. Masayahin din siya at kengkoy, kaya niyang gawin lahat para mapasaya ako. Legal din kami both sides at boto naman sa kanya mga parents at mga kapatid ko. Ang problema lang kasi sa tuwing pumupunta ako sa kanila, hindi ako komportable. Kasi maski ang ate niya, hindi ako kinakausap. Sa buong 5 years yata namin, ay never niya akong iniimikan. Hindi ko alam kung bakit at nakikita ko din na parang masama ang tingin niya sa akin palagi. Dahil doon ay mas pinipili kung doon na lang kami tumambay sa kwarto or kaya naman magyakag na lang ako pa uwi. Hindi naman kami gumagawa ng kababalaghan sa kwarto dahil madalas ay kasama namin ang mga pamangkin niya at kapatid niyang bunso. At isa pa, wala rin naman kaming balak. Sa madaling salita, sa tuwing napunta ako sa kanila ay sa kwarto kami natambay para makaiwas sa ate niya. And then one time, hindi yata nila alam na nasa kwarto ako. Narinig kong nag-uusap ang ate niya at ang lola nila sa labas. Ako daw ay babaeng at babaeng kama. Hindi daw ako marunong makisama at humarap sa mga tao. Pero sa tuwing pupunta naman ako doon ay nagbibless ako sa kanila pagdating at bago umuwi. Simula nung narinig ko yon ay sobrang bumaba talaga ang tingin ko sa sarili ko. Inopen ko sa boyfriend ko yon at ang sabi niya, hayaan mo akong bahala. Hindi ko alam kung ano yung plano niya at hindi ko na rin alam kung kaya ko pang pumunta sa kanila. Sobra akong na-trauma dahil kahit kailan ay hindi ko na-imagine na matawag na gano'n. Hindi naman ako nagkulang. Sa tuwing may occasion naman ay palagi akong may gift sa kanila at nakikipagkwentuhan naman ako minsan. Mabait naman ang nanay at ang tatay ng boyfriend ko. Kaya lang sa tuwing pumupunta ako sa kanila, pakiramdam ko ang baba ng tingin nila sa akin. Mahal na mahal ko ang boyfriend ko at siya na yung nakikita kong magiging asawa ko in the near future. Hindi ko na alam, hindi ko ata kaya yung ganung pamilya na makakasama ko sa buong buhay. Hihiwalayan ko na ba muna yung boyfriend ko para makapag-isip? Or tuluyan na namin bitawan ng isa't isa dahil hindi ako tanggap ng pamilya niya? I need an advice from you and your followers. Letter sender, Koshi ng Calabarzon. Dun sa atin niya na gano'n ang ekspresyon ng face ang concern mo. Kasi sabi mo, parang masama ang tingin sa'yo. Parang means hindi ka sure. Kaya lang mula noon ay umiwas ka na. As in sa 5 years hindi ka inimikan. Pero meron kasi mga tao na tingin mo ay masungit or suplada kung baga. Baka na misinterpret mo lang sa una. At sa ginawa mong pag-iwas, nakasanayan nyo na ang laging sa kwarto. Ganun ba yung setup na laging sa kwarto agad ang tulog? Para sa akin kasi hindi magandang tignan lalo't bahay ng lalaki tapos dalaga ka at estudyante. Kasi kung palaging ganon ang routine, pag-iisipan ka talaga kahit wala kang ginagawa. Hindi mo naman pwedeng depensahan ang sarili mo palagi na pagkakalabas ng kwarto, ang bungad mo ay wala kaming ginawa, tumambay lang kami. Kasi hindi mo naman hawak ang isip ng mga yan. Biruin mo sa 5 years nyong legal, hindi mo nakuha yung loob nila. Well, sabi mo nakikisama ka naman, nagbibigay ng gifts every occasion, at nagbibless ka naman pagkakarating at bago umuwi. Kaso ning ang pangit kasing tingnan yung palagi kayong nasa kwarto. Kasi kaya ka lang naman napapag-isipang babaeng or babaeng kama lang kasi yun ang pinakikita nyong dalawa. Maging open ka at explain mo yung side mo. Walang masama doon, walang nakakahiya doon, lalo't hindi nyo naman ginagawa. But again, hindi natin kontrolado ang isip nila. Tanong ko sa'yo, bakit ba tayo dinadala sa bahay ng pamilya pag jowa days? Di ba para makilala ka at makilala mo rin ang kanyang pamilya? Sa ganyang stage na jowa days pa lang kayo, magpa-impress, makisalamuha pa talaga at mag-adjust ang magiging moves mo. Kung talagang naiilang ka, pwede namang idaan sa panonood ng TV, makipagkwentuhan sa boyfriend mo, dun sa kita nila kayo, or makipaglaro sa mga bata outside. Lalo kang maiilang kapag pinanindigan mo yung ganyang pakiramdam at ang solusyon mo ay ang umiwas. 5 years ang tagal nun. Tapos green flag naman yung boyfriend mo. Di solusyonan nyo ng formality. Edu ka, diba? At sabi mo matalino ka, magaling kang makisama, diba? Gawin mo rin sa pamilya niya at ipakita mo yung talino mo. Sa ngayon sisiw pa lang yung problema mo. Agapan mo bago pa maging manok, iha.